Okay, eto si Attorney Mark, mga kamatis, mga kaibigan, ang numero unong, trabaho naman niya talaga na mag-abogado sa KOJC and of course intern kay Kebuloy. Kaso naa-absurdan ako dun sa mga sinasabi niya and let's listen in. Okay? Maiwan dito. So it's not only about the situation, mainit. He is already 74. Okay, tandaan nyo, nakakulong si Kibuloy dito. Di ba sabi sa Bill of Rights, we are all entitled to life, liberty, and property. Now, if you are deprived of this, there is due process na kailangan mong pagdaanan. And according to our laws, yung kliyente niya is dapat dumaan sa due process. So, bakit siya nagrereklamo na deprive ng life and liberty and property si Kebuloy when in fact nasa kulungan siya? Hindi ba dapat expected nyo yun na mangyari? If in the event na hindi siya na-deprive nitong tatlo na to, then there must be something wrong with the justice system. And I don't think there is something wrong. I think there is something wrong doon sa inyong doon yung argument. Kasi this goes to show how disgusting. Well, there are lawyers of course, but ano lang talaga how absurd it is yung mga mga arguments nila towards na sinasabi nila sa media. Parang I don't know, parang nanti-trigger lang ba sila? Tuloy natin. 5 years old, so bang init. Oh. Kahit music, walang music. Wala naman. So we have to cater for music to someone deprived of a person deprived of liberty. Yun kasi yung tawag sa ating mga preso, person deprived of liberty. So are you telling me, attorney, na lahat dapat ng mga preso dapat? Kasi dapat pantay-pantay yan, may equal rights dapat lahat ng tao sa loob ng kulungan. So are you telling us, attorney, na kung na-deprive siya ng liberty niya, dapat hindi siya i-deprive ng music dahil matanda na siya? Who is he? Parang kasi, this is trying to show you how VIP dapat ang trato kay Kebuloy when in fact hindi dapat, 'di ba? Nakakadiri Tuloy natin. Kahit social media, imagine kung wala kayong social media. Tingnan lahat dito. Sa loob ng kulungan walang social media talaga doon dapat, okay? Dapat. So kami hindi namin i-imaginein 'yon na wala kaming social media dito sa labas. Kasi wala naman kaming alleged crime na ginawa So why is it that our rights is equal to someone who is deprived of liberty? With due process, of course, di ba? Tanggapin nyo na kasi, you've lost the battle. Kasi ngayon, it's always kinakawawa si Kebuloy. Kinakawawa si Kebuloy. If you wanna do, if you don't want to do the time, don't do the crime. Or alleged crime, yung kay Kebuloy, di ba? Pwede nyo namang ilaban yan Kung, alam nyo, kung sumuko si Kebuloy, ng malumanay, hindi nagtago, hindi nagkahanapan sa KOJC bunker, humarap sa mga senador, sana naging lenient pa yung tao. Sana may konting amor yung mga tao towards sa kanya. Kasi ngayon, ang ginagawa nila is they are trying to number one is of course yung damage control, and number two, they are trying to push the narrative na kawawa naman si Kebuloy when in fact hindi siya kawawa. He has all the good lawyers na pwede sa kanya. Attorney Mark is a very good lawyer. Si Torion is a very good lawyer. They can argue for days kung bakit tama at walang kasalanan yung kanilang kliyente. But then again, we have to look at this in the bigger picture. He is now a member of not our society right now na nasa labas. Hindi yun. Nasa loob siya ng bilangguan ngayon at kailangan niyang pagbayaran lahat ng kasalanang ginawa niya allegedly, 'di ba? So kailangan lagyan niyo ng separation si Kebuloy between us na walang ginawa dito, na walang kaso dito sa labas ng sa labas ng dito sa labas versus diyan sa inyo sa loob, diyan kay Kebuloy sa loob, 'di ba? Tuloy. Ano maramdaman ninyo? So, walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs. Everyone else that has that, supposedly, Of course, I'm not privy with every galawan sa kulungan kung saan nandiyan si Kebuloy. Pero I'm assuming na we are using due process and people deprived of liberty for the
for the transgressions they have committed will also suffer the same fate. 'Di ba? Kung si Peryong at Dagul walang music, kung walang TV, walang internet, si Peryong at Dagul, ganun din dapat si Kibuloy. Bakit kailangan special? Bakit kailangan lagi? It's just a very painful notion to see na what money can do dito sa ating society. You know, if you have the funds to get good lawyers, if you have the funds to hire someone to fix your image sa social media, you can do this eh. Hindi sila pinapertain ko. I'm just saying it generally, di ba? At a general direction. Tuloy natin. Oh, hindi si attorney, Mark yun. But then again, you would understand his position kasi kliyente niya yun eh. 'Di ba? Parang kay Alice Guo, yung si Attorney David, si Tokayo, 'di ba? Laging walang kasalanan yung yung kanilang kliyente. Kailangan mo nang i-prove sa court. Well, that's the job of lawyers. But then again, this whole media circus na to is just, trying to muddy the water, getting sympathy sa mga lahat ng maaawa kay Kibuloy. Let's call a spade a spade. The guy went into hiding after bigyan siya ng warrant of arrest ng mga senador. And he demanded so much sa Senado. And now, haharap siya. Sana mapabilis yun. Please. Risa Ontiveros, Senator Risa, let's go. Di ba? Tuloy natin. Bawal. So, tapos siya na mag-isa. At least may kausap man lang. At least yun kasi... Oh, bakit? Ano ba yan? Kailangan ba siya yung magdi-decide kung sino yung kausap niya? See, that's the reason why. Parang it's just so ironic na yan yung position niya na inaano niya, na kinukuha niya just to get sympathy. Parang sympathy votes na lang kasi yung kinukuha nila ngayon kay Kibuloy eh. Ang sinasabi ko rito, huwag kayong maawa. Kasi wala namang nakakaawa eh. For the longest time, itong si kliyente nila is nagtatago, okay? Fugitive of the law. Anong ginawa nila? Ano yung mga paandar nila? Hindi daw fugitive, blah, blah, blah. Pero when in fact, he is. O, tuloy natin. Yung kulungan nila, pag mga ilang square meter, mga 6. Ayan yung kasi, nung nasa custodial center pa lang sila, kasama niya yung mga, yung mga co-accused niya. Ngayon kasi, hiniwalay na siya. Tuloy. 6 or 7 square meter, at least pwede silang magsigawan, marinig yung boses sa kabila. Paano kung siya lang mag-isa doon? So, yun ang epekto. O, di wala siyang kausap. Ganun lang kasimple yun. Ano ba yan? Kailangan ba parang nasa isang place? Hindi naman kasi hotel yung pinasukan ni Kibuloy. Hindi yun Sogo, hindi yun 5-star hotel, hindi yun yung Victoria Court. It's a prison cell, okay? Kulungan yon. There is no amenities there. You are there to contemplate about the things na ginawa mo sa labas, okay? You are there to rehabilitate, okay? Not to enjoy. Hindi yun vacation. It's not a vacation. It's so painful to see this. Totoo lang. Kasi sa dinami-dami ng Pilipino, meron at merong mabibili ng ganitong argumento. I've seen worse. Pero alam mo yun, and he is someone na na paniniwala ng tao because syempre attorney yan eh. O nga tama si attorney. O dapat lang bigyan ng anuan yan. And mamaya papakita ko sa inyo how one senator is actually trying to salvage the position of Kibuloy kasi nga sa NPA or something like that. Mamaya papanoorin natin yon, abang lang. Tuloy. So it is traumatic or may chance po ba sa may chances ba? Traumatic. Alam mo yun, so sana lang yung legal team ni Kibuloy call it as it is, okay? Gawin na lang nila yung mga legal remedies and stop with the social media frenzy. Kasi look, mula pagsuko, eto na lang yung talagang hindi ko magets kayo na lang mag-explain sa akin. Eto yung KOJC compound. Yung Cotabato, North Cotabato is somewhere out there. Malayo yan sa KOJC compound. And somehow, gusto nilang waraking si Torre kasi nga wala nga doon si Kibuloy. So dapat sumuko siya sa Cotabato. Doon siya nagpasundo sa AFP. O sunduin niyo ako sa AFP para lalong mapahiya si Torre.
Ibig mong sabihin, para hindi mapahiya si Torre, bumalik pa siya ng KOJC. Eh di ba yun nga yung point doon ng mga vloggers nyo na i-discredit yung naging operation sa KOJC. It's so painful to see this. It's so painful to see this, and all the supporters of Quebuloy might as well, kasi malapit na mag-election sa 2025 eh. And maraming senators, re-election senators na sumuporta kay Quebuloy. Ang akin lang po, parang awa nyo na. Huwag na kayo mag-subscribe sa akin, mag-vote wisely na lang kayo. I-skip nyo na lahat ng ads, mag-vote wisely lang kayo. Okay? Sana nakukuha nyo yung linalaban natin dito. 'Di ba? It's just painful to see this shit na araw-araw na lang may bagong sinasabi sila na parang sila na naman yung kawawa. I'm not gonna take it sitting down anymore. 'Di ba? Putya, walang music sa... O yun naman pala eh, walang music sa kulungan. Hindi samahan mo kaya, tapos magkakanta ka doon. Kakainis eh, yun lang naman. Kalma na ako, gege mga lods.